Okay guys, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay pagpapatuloy po natin ang pagtalakay dito po sa alitan o sagutan o ano yan tawag po dyan mga kalingap. Okay, itong pangyayari o itong issue po tungkol sa mga tismosa sa isang GC kung saan pinag-uusapan o sinisiraan po ang Kalingap Rab at the same time pag sinabing Kalingap Rab po ang sinisiraan mo na dito po sa isang GC ay masasabi na rin po natin na buong Kalingap na po ang kalaban mo na po rito mga Kalingap at siyempre kasama na po riyan at nabuking na nga po So masasabi na po natin na itong grupo na ito ay kumakalaban o naninira po dito po sa Jom Carl. Okay? Lalo na po kay Papa Joms, ito na po yung mga parating nagpo-post ng mga negatibong post, mga paratang laban po kay Papa Joms. At ito nga po ay napag-alaman po natin na Team Krista daw po at ginagamit po para sa akin ginagamit po yung love team po o tandem po ng Mick Chris upang siraan itong Jom Carl or ibang love team or para kay laban po kay Kalingap Rab. Okay? So liwanagin natin mga Kalingap para sa aming pagkakaintindi, para sa ating pagkakaintindi sa lahat po ng mga reactors hindi lang pong reactors para sa karamihan ng kanila pong pagkakaintindi ay walang kinalaman po dito mga Kalingap ang tandem po ng Mick Chris. So para sa akin ay ginagamit lamang po ang tandem na ito upang sa ganon ay manira at alam po naman natin na itong grupo na ito, karamihan po sa grupo na ito ay nagmula po sa Jom Carl 18 na pinamumunuan po ni Yang Mi. Tukuyin na natin mga Kalingap, wala nang patumpik-tumpik. So tinangay po niya mula po sa grupo na nagdating sumusuporta po sa Jom Carl. Dinala po niya at ang kanila po, ang pahayag po nila noon ay sumusuporta na po sila sa Mick Chris pero at the same time wag din po natin baliwalain mga Kalingap yung posibilidad na maaaring itong itinatag na ito na bagong sumusuporta sa Mick Chris tandem ay mula po sa Jom Carl 18 at siyempre meron din po dyan mga ilan-ilan po sigurong mga organic or solid na taga-suporta po ni Mick Chris pero sinasabi po natin dyan nililinaw po natin na walang kinalaman po yung tandem. Okay? So ito naman ay nagsimula po sa pagsisiwalat, pag-expose ni Birador sa mga usapan po dyan na mapanira at question din naman nitong founder or itong creator ng GC na yan na walang iba po si Yang Mi. Question niya kung bakit ipinalabas ni Pres Birador ang mga usapan po dyan. At sinasabi po niya na dapat ay tinawagan po yung namumuno o yung admin. Tinawagan dapat daw po yung admin upang sa ganon ay masettle yung pangyayari sa GC na yan ng tahimik na hindi makokompromiso ang mga love team kung saan ay maaaring mag-away-away o magpaparatangan ang mga iba't ibang love team o love team supporters. Pero ako naman po mga Kalingap ay naniniwala doon na pwede naman pong isettle. Pwede naman pong isettle kung nag-usap po si Pres Birador at saka itong si Yang Mi. Pero nauunawaan ko naman po mga Kalingap na itong layunin naman po ni Pres Birador bilang isang presidente na taga-ayos ng mga sigalot at bilang Kalingap at talaga naman pong nagmamahal sa Kalingap kapag ka nakita mo na may mga ganitong mga bagay po ay mga tao o kung nakita mo na may mga ganitong grupo
na naninira na. Ang intensyon ay siraan na po ang community na iyong minamahal, na iyong iproteksyonan, ay kinakailangan ay isiwalat. At kinakailangan ay sabihin, itama. Okay? Kinakailangan itama na po yung mamali. So yan po yung ginawa po ni Presbyrador na kine-question po naman po nitong si Yang Mi. At tinawag pa nga po mga kalingap itong si Presbyrador na walang utak. Walang utak or hindi ginagamit po ang kanyang utak. Okay? So ngayon naman ay may pahayag itong si Presbyrador tungkol po sa kasagutan po niya yan. At mayroon po siyang hamon. O hamon ba na matatawag po ito mga kalingap or request? Pero para sa akin, ito ay isang hamon sa pamumuno ni Yang Mi sa kanya pong GC. Kakasakaya o tatalima o susunod kaya itong si Yang Mi dito po sa request or dito sa hamon ni Presbyrador. So panoorin po natin mga kalingap yung hamon po ni Presbyrador. Alam mo kung ano lang ang gusto kong gawin mo? Alam mo kung ano yung dapat mong ginawa? Yung mga member mo, pinalisment mo yung mga nagbaritis dyan. Yun lang hinihintay ko. Pero never ako nagsabi sa'yo na ikaw ay isang anti-kalingap. Masyado ka lang ang naging doon sa mga admin. Yun lang yung gusto ko. Yun yung inasabi ko sa inyo. Bigyan nyo ng punishment yung mga member ninyo. Nagbaritisan kasi doon eh. Okay so yan po mga kalingap, ang hamon po. Ano po yung hamon? Na sana ay bigyan ng sanksyon. Okay? Ang mga members po diyan sa GC na yan. Ano po yung sanksyon? Ito yung parusa, punishment now. Ang ginamit po ni term ni Presbyrador po dyan ay punishment. Sa mga kasamahan po niya na may ginagawang pagtataksil. Pagtataksil mga kalingap. So ito yung matatawag ko para sa atin ay pagtataksil po. Unang-una ay bakit kini-question po ito ni Miss Yang Mi? At sinasabi po niya na wala po daw po siyang panahon. Wala daw po siyang panahon upang i-monitor from top to below. Sabi po niya na yung mga usapan, imposible po yan mga kalingap. Huwag po natin gamitin po yan na alibay para sabihin po na wala kang panahon na makita kung anong pinag-uusapan po dyan. That is impossible. Kasi ikaw ang creator, kung ano man po yung mga pinag-uusapan po dyan, more or less, magno-notify sa iyo, di po ba? Nagno-notify po sa iyo kung ano yung, sino-sino yung mga active po dyan. Or wala man lang nagsabi sa iyo kung ano yung pinag-uusapan. Okay. Ang kinu-question dyan, mga kalingap, ay bakit ipinilabas. So, ibig sabihin, mayroon pong mga member o may member na umaayaw doon sa inyong pinag-uusapan, doon sa conversation. Siguro, itong member na ito, inaakala po niya na kayo po ay mga kalingap at tumutulong sa kalingap at nagtatanggol sa kalingap. Kaya po siguro itong tao na ito na labas ng usapan ay inakala niya na ganun po kayo. Kaya po napasama po dyan sa inyong grupo. Pero nung ganito na po ang usapan ay hindi na po niya matanggap na para bagang ito po ay panlilin lang na sa mga or pag-aatake na. Pagre-rebelde na po sa kalingap ang ginagawa po ninyo. So kaya po siguro na konsensya at inilabas po niya yung usapan po ninyo diyan. Okay. Bakit po parating sinasabi na itong grupo na ito ni Miss Yang Mi ay anti-kalingap? Pero doon po sa naging live po ni Presbyrador ay wala po siyang nabanggit na siya po ay anti-kalingap. Pero yung mga iba, sinasabi po nila na itong grupo po ni Yang Mi ay anti-kalingap. Pero sinasabi naman po nitong Yang Mi na sila po ay supporter ng kalingap at nandito pa rin sila sa loob ng kalingap. Oo nga po, pero bakit ganito po? So yung pong sinasabi po niya, na hindi niya po alam kung ano yung mga usapan. Unang-una, bilang isang admin,
ikaw ay mayroon po yan responsibility na i-monitor. At unang-una, noon pa man pong create at ikaw ay nangalap ng mga members mo na ilalagay mo sa mga GC, dapat siniguro mo kung ikaw ay taga-Kalingap, kung ang puso mo ay taga-Kalingap, kung ikaw ay protector ng Kalingap, dapat nung gumawa ka ng grupo na yan, ay sana ay anong tawag yan, siniguro mo na ang lahat ng ilalagay mo po dyan ay mga Kalingap supporter. Ha? O, saan lumalabas ngayon po mga Kalingap? Kayo po ay tumutuligsa. Kung kayo po ay kumukontra sa programa ng Kalingap, lalo na po kay Kalingap Rab, at mga ibang naninira po kayo ng love team, ng mga ibang love team. Di ba ito ay isang gawain ng anti-Kalingap. So dapat nung unang-una pa lang na nangalap ka ng mga members, siniguro mo na ito po ay mga supporters talaga, legit supporters ng Kalingap. Hindi ito yung kung ano-ano na lang, kung ano yung iniisip na laban po sa Kalingap. Okay, alam ko, sabi nga natin, ay kayo po ay dating sumusuporta. Nung kayo'y lumipat ng susuportahan, alam ko mayroon na po kayong layunin na iba. Doon sa dati po ninyong sinusuportahan, alam ko nasaktan po kayong may tampo kayo. Doon sa dati po ninyong sinusuportahan, pero hindi naman po ito siguro yung maganda na ito yung gawin po ninyo para mapasakitan, para masaktan, para maghiganti doon sa dati po ninyong sinusuportahan. Ito'y isang uri ng pagsabotahe, mga Kalingap. Kay Kalingap Rab, biruin mo nyo, kayo po ay nananawagan, kayo po ay nangungumbinsi, inukumbinsi nyo, o inuutosan po ninyo yung inyong mga members na isabotahe ang mga premier ni Kalingap Rab. Hindi ba? Ito ay isang gawain ng anti-Kalingap. Okay. Yung sanksyon na sinasabi po ni Birador, paano po yan na magagawan o mapapatawan ng parusa? Hindi naman po yan mga empleyado na pwede mong hawakan sa mga lieg. So siguro ang sanksyon na lamang po na pwedeng gawin ni Yang Mi sa kanya pong members ay to dismantle, totally to dismantle the GC. At sa ngayon naman po ay sinasabi, ang una po natin nakita ay pinagtatanggal po niya yung mga taong hinihinala po niya o yung mga taong nag-uusap po doon sa GC. Ni-remove po niya from the GC. At ngayon nga po, ang latest na nalaman po natin ay yung GC po ay wala na. Tinanggal na po yung GC. So yan po siguro yung magandang sanksyon o parusa. So sana sa susunod, kapag tayo po ay gumawa ng grupo, kung ang ating mga puso ay sa pagtulong at sumusuporta tayo doon sa adhikain ng Kalingap na lumingap sa ating mga kababayan at gusto po natin din makibahagi, kung gusto din po natin makibahagi doon sa gawain na yon, doon sa mission na yon na tumulong sa ating kapwa at nagugustuhan po nyo yung mapalakad ng programa ng founder ng Kalingap, di iwasan po siguro tayong gumawa ng grupo na hindi po solid. Hindi solid po yung kanila pong layunin o hindi solid yung kanilang damdamin na sumuporta sa adhikain po ng Kalingap. So yan na lang, hanggang dyan na lang muna tayo siguro mga Kalingap. Muli, suportahan po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at muli pinapag-usapan po kayo na sana po ay inyo rin pong tatilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isa pang
Isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.